Road to SGLG National, simbolo ng katapatan at kahusayan ng Seal of Good Local Governance. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga local government units na lalong paiigtingin ang pagganap sa pagsisilbi para sa City Government of Tarlac sa ilalim ng liderato ni Mayor Christy Angeles. Ito ang nagsisilbing gabay sa araw-araw na paglilingkod. Kaya po kami ay hindi nagsasawa na kahit taon-taon nandito ay para tingnan po natin ano pa ba yung pwede nating ma-improve, no, na services. Kasi alam naman natin, nag-a-upgrade po itong SGLG taon-taon. Isinagawa ng Department of the Interior and Local Government ang Regional Desk at Field Validation sa pamahaalang lungsod para sa Seal of Good Local Governance o SGLG batay sa 10 governance areas: Financial Administration and Sustainability, Disaster Preparedness, Social Protection and Sensitivity, Health Compliance and Responsiveness, Sustainable Education, Business Friendliness and Competitiveness, Safety, Peace and Order, Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts, at Youth Development. Alam lang po natin na ang SGLG, ito po yung pinaka-prestihiyosong award na pwedeng makuha o makamit ng isang local government unit. Hindi po biro yung kailangang pagdaanan ng LGU at hindi po lahat ng local government unit ay ito ay nakakamit. But for the City Government of Tarlac, hindi lamang po isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 magkakasunod. Ito po ay dahil sa ating legendary mayor na namumukod tangi, Mayor Christy Angeles. Isa itong mabusising all-in assessment ng pamamalakad ng pamahaalang lokal sa mga programa at serbisyong sumasaklaw sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa kapakanan ng taong bayan. All or nothing ang estilo ng pagtatasa rito. Tila butas ng karayom na ang proseso kung tutuusin. Ngunit para sa pamahaalang lungsod, no sweat na ang pagsasailalim dito dahil suki na tayo ng SGLG simula pa noong taong 2019 kung saan nasungkit ang pinakaunang parangal at matibay ang kumpiyansa ni Mayor Christy Angeles sa mga kapwa-kawani na nagagampanan ng bawat papel sa pamahalaan. I'm glad to note that our SGLG preparation has become so ingrained in our systems that it has already become a way of life for all of us every day. That is because here in the City Government of Tarlac, we have made service excellence the new normal. Ang 3 beses na pagkakasungkit ng SGLG Award ng lokal na pamahalaan ng taong 2019, 2022 at 2023 ay isang tahasang testamento na nagsasabing isang kultura na sa Tarlac City Government ang isang matapat, mahusay, transparent at marangal na pamamalakad nito. Kung kaya ang kahusayan sa bawat pagsisilbi ay natural na kasanayan na rito. Base po sa initial assessment po, which is unofficial pa syempre, dahil ang city government po ng Tarlac ay nakapasa sa unang stage and ready for endorsement sa national. Ang taon-taon na pagkamit ng parangal na ito ay isang patuloy na pangako ng pamahaalang lungsod na itaguyod ang isang matapat at mahusay na gobyerno. Tunay nga na walang tagumpay na hindi maaabot ang ating matibay na pagkakaisa at pagtutulungan. All-in effort. All-in award. I therefore would like to thank and recognize the efforts of all our city government department heads and heads of offices and our city government employees. Lahat tayo may ambag sa pagkamit ng SGLG. Whatever we have achieved and will be achieving are the fruits of our collaborative team effort.
Okay. Hello! Hi! Yan, isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Siyempre, lalong-lalo sa ating butihing mayor. Upan po natin, Mayor Christy Angeles. Ang aming pong provincial director na nataon po, nag-start na daw po kasi yung CFLGA audit, pero try daw po niya makahabol mamaya. Our provincial director, Army B. Bactad. Sa mga miyembro po ng ating SGLG Regional Assessment Team, sa pangunguna po ng aming cluster team leader, LGO7 Sir Dennis Dakis. Kasama po ang aming Monitoring and Evaluation Section Chief, LGO5 Camille Ann Transfiguracion. Nasuki na po natin na lagi nagbabalidate sa Tarlac City. And syempre from our partner CSO, our partner from Big Keys Task Force, palakpan po natin si Ma'am Jenna Panaligan. Siyempre gusto ko din pong i-acknowledge yung presence po ng ating partner DepEd. Sa panguna po, nandito po si Ma'am Ruth. Palakpan po natin sila, DepEd Family and Company. Ang ating SK Federation President, Ma'am Kakay Gozum. Po natin. Our partner PNP, sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Sean Logroño. Siyempre, acknowledge ko din po yung DILG Tarlac City family. Nandito po si Sir Topay. Nasaan po siya? Ayan. Palakpan po natin si Sir Topay. Nakasama ko laging umiikot at mga kasama ko po dito sa office. Siyempre, wag po natin kakalimutan ang mga napakasipag, napakagaling ng mga department head ng City Government of Tarlac. Palakpan po niyo po yung sarili niyo. Kasama po yung mga admin and technical staff. Siyempre, sa pangunguna ng ating idolo, lalo na yung mga department head na lalaki, our city administrator, palakpan po na, the lovable attorney, Joselito Castro. Idol. Poging-pogi. Siya, na-acknowledge na po ba lahat? Okay, so muli nandito po tayo para ma-assess po ulit at ma-validate para po sa ating Seal of Good Local Governance. So sa nakalipas na linggo o nakalipas na araw, tayo po ay dumaan sa mga, sabi nga nila, isa sa pinakamahirap dahil kailangan po nating ayusin yung mga means of verification or the documents regarding the SGLG. Dumating po tayo sa punto na halos yung mga ibang offices dito, yung pagmamukha ko po ay lagi nyo nakikita. Yung mga department head, yung mga employees po ng city government na naging callmate ko na po mayor, naging textmate dahil po sa pangungulit. Pero ako po'y labis na natutuwa dahil yung suporta po ninyo at yung pakikiisa ay nandyan po. Kaya palakpakan po ninyo yung bawat isa. Yan. Talagang ito po'y pinapalakpakan. At syempre, hindi po mangyayari ito kung hindi dahil din po sa inyo, mga city government of Tarlac officials and employees. Dahil po sa inyo, ang Tarlac City ay mas lalong nakilala, hindi lamang po sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. Okay? Ako po ay labis na natutuwa dahil ako po ay nakabalik dito sa city government of Tarlac. Kung maalala nyo yung first SGLG po ninyo, kasama nyo po ako. Mula dun sa validation ng region hanggang national. Nataon, nung nag-balard na kayo, wala na ako dito. Kung maalala ko pa yon. Okay, pero ako po yung labis na nagpapasalamat dahil yung suporta at pagmamahal na pinakita po ninyo, lalo na yung pagtanggap po sa akin bilang bagong DILG officer. At syempre, gusto ko rin pong i-acknowledge yung naging ambag din po, lalo na yung naging tulong po ng aming pong ng ating dating DILG dito sa Tarlac City. Palakpan po natin Engineer Robert Jola, na syempre alam naman po natin, taas kamay po tayo sa kanyang naitulong po dito sa City Government of Tarlac. Kaya ako po, wala pa man, ngayon sinasabi ko na congratulations po sa atin dahil i-claim na po natin the 4th SGLG of Tarlac City. Magsisimula na po ngayong araw at mangyayari na po yan. Kaya patuloy po tayo magkaisa, bawat oras, sama-sama. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Rod Mark Salvador. Ayun. At this point, balikan natin ang pinaghuhugutan ng
Angeles at sa ating pong mga kasama dito kay Engineer Rod, kay Camille, and kay Ma'am Jenna, no, ng Big Kiss. And sa ating pong lahat na nandito, kay SK Federation President representing the Sangguniang Panlunsod. Wala na po yatang kasama. And of course, sa lahat ng department headed by our city administrator. At sa lahat ng functionaries po ng lungsod ng Tarlac, no? So good morning po sa inyong lahat. So kanina pinapanood ko po yung mga videos natin dito. Isa lang po yung pumapasok sa isip ko. Gusto ko na pong mag-migrate sa lungsod ng Tarlac. So because of the accomplishment and yung mga plans, no? Future plans ng ating city mayor. Alam nyo, nag-uumpisa po yun because of good governance, di ba? So kaya po itong Seal of Good Local Governance ay isang vehicle po natin para ma-achieve lahat ng gustong makamit ng ating city government through yung mga leaders po natin sa inyo po, no? So kaya natutuwa din po kami na yung pong services po natin ay nag-i-improve lalo, no? Dahil nakikita natin ano ba yung dapat nating gawin through yung SGLG po natin, no? So so kaya akala natin okay na tayo, but paglabas ng bagong guidelines, mayroon na lamang bagong hinahanap sa atin, ano? And lahat naman po ng hinahanap ay base sa mga functions na nakalagay po sa Local Government Code. So inuunti-unti lang po, kaya unti-unti nag-upgrade at dumadami yung mga indicators. And of course, yung mga partners po natin na different national government agencies ay dumadami na din, ano? Pinupush na din nila yung mga requirement nila sa mga local government unit. Kaya kung mapapansin niyo po, dati 7 lang yung areas natin, ngayon ay 10 na po, ano? Kaya all in na rin po ito. So kaya po mamaya titingnan po natin yung ulit yung inyong mga documents, although yung iba po yun doon ay nagamit na natin last year, but we need to look po ulit, no? So baka mamaya mayroon tayong adjustment na kailangan gawin. Kami naman po hindi nandito para mag-assess lang, ano? We'd like also to help yung LGU kung mayroon pang need na gawin, and we will give you time, no, na kung mayroon pa po. Kung wala naman, good for us na po, ano? Kasi kailangan po namin i-finalize yung lahat po ng aming findings by June 14. So, may time pa po tayo. Ngayon ay June 6, no? So, 5. So, meron pa po tayong at least 1 week siguro, no? So, mas maganda po yung mas nauunang na-assess kaysa dun sa nahuli. Kasi yung nahuli, wala nang room for improvement. So, kaya po, ang gagawin po namin ngayon ay maghahati po kami, no, yung process. Maghahati po kami ni Ma'am Camille ng i-assess. Tigli 5 areas po kami. Ang sa akin po yung financial, yung disaster, yung sa education, yung business friendliness, and yung, ano pa isa ko? Health, no? Health na compliance po natin. And the rest ay kay Camille na po. And afterwards, ay lalabas po kami kung mayroon pa po kaming kailangang i-validate doon sa mga facilities na kailangan nating tingnan, ano, for documentation din po. Kasi kailangan po natin i-resubmit po lahat yon, ano, or lalo na kung mayroon tayong bagong facility or may nagbago tayo ng offices, like kunwari RHU, yung mga ganun, no? So yun po yung babalikan po namin. Pero mamaya na po yun, titingnan muna po namin ano ba yung dapat naming puntahan pa mamaya. And then after that po ay magkakaroon po tayo ng short
exit conference, ano? Para i-lay down sa inyo what are the findings and kung ano po yung recommendations at kung ano pa yung pwede nating gawin, no? So, yun po yung magiging process po natin maghapon. And hopefully, mas maaga po tayong makakatapos. Unlike before, no, na talagang inaabot ng gabi. Ngayon, siguro baka mga galang alas 3:30, alas 4, no? Alas 12. So, depende po kasi, no? Nakita ko naman na maganda yung packaging ng ating document. So, isa-isahin na lang po namin kung din na namin kailangang magtanong kung satisfied na kami doon sa area na yon, hindi na po kami masyadong mag-interview para makaless po tayo ng oras. So, yun po yung magiging process natin and good luck po sa city government ng Tarlac. Sana po ay makuha nyo po yung pang-apat na seal. Ano? Sabi nga ni Mayor Bekenemen. So, kami naman po naka-assist lagi sa LGU po. Ano? So, yun po. Good morning po ulit sa ating lahat. Muli po ating palakpakan.